Bihira akong mag-review ng China ROM phones, pero ito, hindi ko pwedeng palagpasin. Ito yung iQOO Z11 Turbo, Snapdragon 8 Gen 5, 7,600 mAh battery, 100 watts of fast charging, 200 megapixel camera, syempre magandang display din, tapos pwede lang nating makuha for less than 23K kapag kinlik nyo yung YouTube Shopping tab dyan sa may lower left corner. At sa specs at presyong yan, syempre gusto kong subukan, gawing daily driver, at alamin kung may makukulong pa ba talaga sa flood control. Alamin yung parehong pros and cons sa aktual na paggamit ko, at yan mismo ang i-share ko sa inyo. At tapusin nyo tong video kasi alam nyo na yun. Okay, so usapang battery muna agad tayo kasi bukod sa performance, dito ako pinaka na-impress. 7,600 mAh capacity plus software optimizations ng Origin OS. Tulad sa mga Vivo phones, ina-expect ko na rin talaga yung makunat na battery. Hindi na ako nag-run ng PC Mark, actual usage na lang para mas ramdam. Goal ko dito ay para makita yung actual SOT bilang daily driver ko at kung tatagal ba siya ng 1-2 araw na gamitan. So day 1, 10:30 AM ko hinugot sa charger and mag-aana araw lang din naman to. Mostly nood lang tayo ng videos dito, chill-chill lang. Smackdown sa Netflix, anime, rewatch ng Friends sa HBO Max, YouTube, Soundtrip. Pinaload ko rin dito yung bagong music video ni Kong TV, Facebook browsing, sulat ng script, mga light applications lang, tsaka hindi ako gaanong lumabas ng bahay. So connected lang din sa Wi-Fi and grabe to. Ramdam ko talaga yung kunat ng battery. Again, dito ako nag-script, nag-research. Dito ko muna ginawa yung mga trabaho ko. So, babad din ako dito at yung screen on time ko from 10:30 AM to 10:30 AM din kinabukasan ay umabot ng 11 hours. Tapos, almost 40% pa yung natira sa battery. I mean, to be fair, maliit lang talaga yung bawas ng Netflix at HBO Max sa battery natin kaya ganyan yung SOT. So, of course, dedepende pa rin yan sa app na gagamitin nyo. But still, 11 hours pa rin yan nang may malaki pang natira. So, kahit pa light applications lang yung inopen ko, excellent battery performance pa rin. Yung day 2 testing naman ay nung pumunta kami ng Yogi's Farm sa Mendez. Chinarge ko sa sasakyan pero 69% lang yung inabot. So, hindi ako nakapag-start ng fully charge ang phone. Pero isang nice na pasimula din yan. Nice. Tapos medyo heavy pa tong araw na to kasi nga nagagala kami. So, GPS, todo picture, todo video, max brightness din yung screen syempre kasi nasa arawan kami. And hindi rin malakas yung signal doon. So, malakas din sa battery yung ganong gamitan. Nakauwi kami ng 6 PM nang may natitira pang 34% sa battery. Maraming phones ang low bat or baka nga empty na sa ganitong gamitan. Lalo na 69% lang tayo nag-start. So kung priority mo yung hindi ka kabado sa battery kahit pa sa mga mabibigat na araw, isa to sa mga best reasons para i-consider mo itong Z11 Turbo. Yung charging nga pala, mabilis lang din. 100 watt fast charging and may kasama na rin yung charger sa box with Type-C to Type-C cable. 10 to 100% nasa 1 hour and 15 minutes lang na pwede pang mas bumilis kapag in-enable natin yung super fast charging option. Walang wireless charging which is expected naman sa ganitong price pero meron tayong bypass charging para sa mga gamers and other features pa para mas protektado at hindi basta degrade yung battery. Next naman natin yung build and design. Honestly, premium build din talaga. Galing din kasi ako ng iPhone 15. Pinos ko lang muna yung testing ko doon para unahin to. And may pagka-iPhone ng konti yung feels dito. Flat yung likod, flat yung gilid. Pansin ko rin agad pagka-unbox ko na malamig yung gilid. So, naka-metal frame at hindi plastic tulad ng mga katrabaho mo. Glass din yung likod. Hindi siya super comfy sa kamay since puro flat sides nga tayo and may konting bigat din. Pero mas ramdam mo rin yung pagka-premium dahil doon. IP68 and IP69 rated na rin kaya mas kampante tayo kahit dala-dala natin sa banyo o di kaya sa gilid ng pool pag nagsuswimming tayo. Huwag nyo lang gagawing isda siguro. In terms of looks, 4 yung kulay na available and may mga nakikita ako sa comment section na hindi nagugustuhan yung design ng camera. Personally, pag tinitignan ko, nagagandahan ako kasi minimalist, simple lang tignan na may pagka-nothing phone yung vibes ng Camera Island kaya kakaiba. Ito yung tipo na unang tingin mo, ha? Tapos after 2 days, ayos ganda. Nagustuhan ko nga rin pala yung size kasi sabihin na lang natin na nasa pagitan siya ng Pro and Pro Max na iPhones. Mas malaki ng konti kumpara sa iPhone 17 Pro pero hindi kasing laki ng iPhone 17 Pro Max. Kaya nung gamit ko to, pansin ko na
well, medyo malaki pa rin for one-handed use. Pero di hamak naman na mas madaling abutin yung mga sulok-sulok ng screen kumpara sa iPhone 17 Pro Max. And at the same time, big enough pa rin yung display niya para ma-enjoy natin yung mga pinapanood nating videos. 6.59 inches na rin kasi yung size. And pagdating sa mismong quality, panalo din. 10-bit AMOLED panel, ganda ng kulay, high resolution. May mga China ROM phones na naka-Widevine L3 lang. Pero dito naka L1 na, so Full HD playback na rin nung nanood ako ng SmackDown sa Netflix. Anime, syempre, hindi mawawala sa testing natin. Dito rin talaga lumilitaw yung ganda ng kulay. Plus malakas and good sounding speakers na rin for the price yung meron dito para mas immersive. Also, madalas din ako sa Facebook ngayon. Actually, medyo napapasobra na nga. And very smooth scrolling din. 144Hz refresh rate tayo dito. Most of the time, 120Hz lang yan. Pero para sa mga applications na kailangan or gusto mo talaga na naka 144Hz, pwede naman natin yung iset sa refresh rate settings. Walang nakalagay sa website ng iQOO China about max brightness. Pero may ilang mga publications na nagsasabing 5,000 nits yung peak. Actually, nakalagay din yan sa iQOO 15R page, Indian version ng phone na to. Sa personal na paggamit ko, hindi ako umaabot ng half brightness kapag indoors lang. Pag may pinapanood ako, yan, inaangat ko talaga yung screen brightness para mas ma-enjoy ko. And nung nasa Mendez nga kami, nasa labas, tirik ang araw, walang problema, visible display pa rin. Tapos yung lowest brightness nga rin pala ay hanggang 1 nit, which is very useful para sa mga tulad ko na nagse-cellphone pa bago matulog. Ginagabihan nung day 2, tinatapos ko pa yung script nito, patay na yung ilaw sa kwarto, so in-enable ko na lang yung extra dim feature and hindi na nakakasilaw. Meron kasing mga phones na walang extra dim feature na kahit i-lowest brightness ko na, medyo nakakasilaw pa rin ng konti kapag madilim talaga yung kwarto. At dahil nga dito ako gumawa ng script, masasabi ko na haptic feedback is also good at sa puntong to, talagang na-impress na ako and na-enjoy ko na talaga yung phone. Yung fingerprint scanner, isa pa rin. Ultrasonic sensor yung gamit, so secured din yan, tulad ng pondo ni Baus Saldi. And usually, reserve yung ganitong feature sa mga high-end na flagships. Maganda rin yung placement, hindi sobrang baba. Actually, yung pag-register nga ng daliri, slide-slide na lang din. Hindi na yung lapat-angat, lapat-angat. Nagsigurado ako dito, 2 beses kong niregister yung hinlalaki ko sa kanan. Pero kahit naman dito sa kaliwa na once ko lang ni-register, mabilis ding mabasa yung daliri. So, not necessary naman na i-register natin yung daliri natin twice base sa experience ko. Now, about the performance naman, eto pa yung isang malakas na panlaban. First time kong makakagamit ng phone na may Snapdragon 8 Gen 5 chip. Take note na iba pa to sa 8 Elite Gen 5 na meron yung mga latest flagships ngayon tulad nitong Red Magic 11 Pro, LPDDR5X Ultra Memory and UFS 4.1 storage, hanggang 16 gigs, 1TB configuration. 12256 lang tong nasa atin ngayon pero lagpas 3 million na rin yung nakuha kong score sa latest version ng Antutu benchmark. For quick comparison lang, almost 4 million yung score na nakuha ko dito sa latest flagship gaming phone na Red Magic 11 Pro at nasa same level naman yung score nito sa more than 30k Red Magic 11 Air and Poco F8 Pro na gamit naman yung last year's flagship na Snapdragon 8 Elite chip. Sa madaling salita, sobrang panalong performance para sa 25k price range. Sa paggamit ko, no lags, no stutters, very smooth and responsive. Kahit sa mga susunod na taon, for sure, mabilis pa rin yan. At pagdating naman sa gaming, meron tong custom Q2 chip para sa mga gaming features like super resolution and frame generation para sa mga supported games. May 10 game testing ulit tayo soon sa kabilang channel, pero sa ngayon, eto muna yung 4 sa mga sikat na games dito sa atin. Of course, yung mga less demanding games, hindi problema dito. 120 FPS average sa ML. Kahit naman sa mga 15K phones, kaya rin yan. So kung yan ang laro mo, hindi mag-iinit tong Z11 Turbo. CODM, nakakuha din tayo ng 120 FPS average sa multiplayer mode and 90 FPS naman sa VR mode. Yan na rin kasi yung sagad na settings na available dito. Hindi rin nag-iinit dyan. Tapos sa mga graphic-intensive games naman like Genshin, sa balance profile ng phone and max settings ng game, 56 FPS average yung nakuha namin after 30 minutes. So, sinalang ulit namin yan for another 30 minutes nang naka-monster mode naman and nakuha na dito yung 60 FPS average. Wuthering Waves, kahit balance lang yung performance profile, 60 FPS average na. 30-minute testing din tayo dyan. Umabot ng 46 degrees yung maximum temperature pero normal pa rin naman yan kasi sobrang demanding talaga ng game and may ibang mga gaming phones nga na umaabot ng 50 degrees sa game na to. So,
So, masasabi ko na mabisa din naman yung cooling system dito. In terms of software, naka-Origin OS based on Android 16 hanggang Android 20 yung upgrades and 6 years na security patches base sa mga reports online, which is super goods na para sa presyong babayaran natin. Plus, usually, nauuna pa sa updates ang China ROM phones. Goods din yung mismong interface. Pero since China ROM phone nga, may mga cons din na i-discuss ko lahat mamaya sa conclusion. Now, para naman sa camera performance, medyo kulang in terms of extra cameras. Walang telephoto and hindi rin kagandahan yung ultra-wide. Pero yung 200 megapixel main camera natin dito, kayang magbigay ng really good photos para sa ganitong price point. Usually, kapag ganitong may mga memorable na gala kami, lagi akong may backup na flagship phone para lang masigurado na may magandang kuha sa mga picture takings namin. Pero sa phone na to, honestly, konting-konti na lang yung kinuha kong photos dito sa iPhone 17 Pro Max ko. Kasi karamihan maganda naman yung kuha gamit yung main camera. Andyan yung details, ganda ng kulay sa iba't ibang mga ibon. Dynamic range is also good. Yung 2x and 4x zoom natin ay usable pa rin naman dahil nga sa 200 megapixel sensor. Indoor shots, ganun din. Kung hilig nyo mag-picture-picture ng pagkain or toys, palag-palag to. Actually, kahit yung mga nighttime photos na nakuha namin dito, magaganda rin para sa ganitong category. Good exposure, kuha yung mga LEDs. So, for the price, pasadong-pasado rin sa akin yung main cam. Yung 8 megapixel ultra-wide camera ang honestly hindi ko gagamitin. One, hindi ko rin talaga siya ginagamit kahit sa mga camera-centric flagship phones like the Vivo X300 Pro. And two, sa totoo lang, parang nilagay lang din nila to para masabi na naka-dual camera setup. Yung front-facing camera naman, maganda pero hindi consistent. Pag may good lighting or controlled lighting tayo dyan, yan maganda yung resulta most of the time. May details, natural-looking skin tones. However, nung nasa labas kami at mataas ang sikat ng araw, mapapansin nyo dito na blown out yung ilan sa mga kuha. Possible na ma-improve pa yan sa mga susunod na updates, pero ganyan pa yung kaso ng front-facing camera natin ngayon. Now, ang good news naman dyan, kaya nitong mag-record hanggang 4K 60fps gamit nga itong selfie cam at yan yung hindi natin basta-basta nakikita sa mga kakompetensyang phones, lalo na kapag performance-centric tulad ng mga phones ng Poco. Hanggang 4K 60fps din tayo sa main cam, detailed videos din tayo dito. May stabilization din. Yun nga lang, expect nyo na rin yung pagbaba ng quality in low light conditions, syempre. Okay, so nabili ko tong iQOO Z11 Turbo ko sa Shandy, Philippines. Ito yung presyuhan nila. PM nyo na lang yung page or puntahan nyo sa store. Pero kung okay lang sa inyo umorder online at mag-antay ng ilang araw, ilalagay ko na lang din yung pinakamura at legit na store dyan sa may YouTube shopping tab. May automatic na vouchers din kayo dyan from YouTube, and last check ko, pwede nyong makuha itong base 12256 variant for just 23,000 pesos. And para sa akin, sobrang sulit nun. Solid performance, gandang display, solid build. Legit na makunat yung battery with 100 watts of fast charging pa, good sounding speakers, may 4K 60 video sa front-facing cam. And para sa ganitong klase ng phone, maganda na rin talaga yung outputs nung 200 megapixel main camera. However, take note na China ROM phone to at hindi talaga para sa Philippine market. So one, maraming bloatwares na dapat tanggalin. Sa Kongreso, marami din daw. Yung pag-setup naman at pag-install ng Play Store, sobrang dali lang. Install mo lang yung Play Store sa V-App Store ng Vivo, tapos may magno-notif na para i-enable natin yung Google Play services. Gumagana rin ng maayos yung mga Google Apps na ginagamit ko. Pwedeng mag-install ng Gemini, pero wala nga lang tayong voice assistant. Yung Hey Google, walang ganon. Chinese AI assistant kasi yung meron by default. Yung delayed notifications naman na usually na-experience ko sa ibang mga China ROM phones, sa ilang araw na paggamit ko, na-experience ko lang siya sa Gmail. Sa Messenger, messages, and calls, so far okay naman.
Siguro dahil bihira din ma-idle tong phone at lagi kong ginagamit. Wala rin tayong quick share dito, Vivo Share ang meron. Possible din na hindi basta gumana yung ilang mga banking apps. Pero sa testing ko, working naman ang Union Bank and GCash. Warranty support, eto medyo mabigat din kasi wala tong local warranty at sendbox sa China kapag ka may problema. Tapos yung eSIM support and 5G connection, unfortunately wala rin dito. Well, yung eSIM support, nasolusyonan ko gamit yung Smart Multi-SIM Adapter. Lalagay ko na lang din sa YT Shopping tab. 100 plus lang, nagamit ko na yung eSIM ko dito. Yung 5G signal lang ang wala talaga. Possible na sa ibang mga SIM cards meron. Alam ko yung Dito SIM, working ang 5G sa mga dating iQOO phones. Pero sa Smart SIM card ko, wala talaga. Na posibleng maging deal breaker din sa iba. Sa akin, honestly, willing akong i-give up yan kapalit ng magagandang features and magandang presyo na meron dito. Kasi may maayos na wifi naman dito sa bahay at kapag nasa labas ako, mostly messaging apps lang din naman yung ginagamit ko. Ang ending, syempre depende pa rin yan sa'yo. Kung willing kang tanggapin yung mga cons, sobrang gandang phone ito para sa presyo. Pero kung deal breaker naman sa'yo, yung ilan sa mga yan, pwede mong i-consider ang Poco F8 Pro, Xiaomi 15T, or Nothing Phone 3a Pro. Pare-parehong magagandang phones yan na may kanya-kanyang pros and cons. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Let me know sa comments kung nakatulong tong video at comment nyo na rin kung anong tingin nyo sa phone na to. Sulit ba? Okay lang ba sa inyo yung mga cons? Or may ibang unit pa kayong natitipuhan? End of the month, bubunot ako ng 5 comments sa mga videos natin buong Feb para manalo ng 2K each, pambalik suporta lang din.